Hello, sir. Pangalan po? Ako si Vince Azares. Taga saan? Taga Marintoc, Masbate. Ano po ang course at saan nag-aaral? Bachelor of Secondary Education, major in English, dito sa Osmeña Colleges. Okay po. Okay. Tell me about your story. Ito ang kwento ng buhay ko. Anong nag-udyok sa'yo para maging future teacher? Hindi man ako lumaki sa magarbong tahanan, salat man ako sa kalangyaan, pero ang gusto ko lang talaga ang makatulong sa mga kabataan. Dati rin kasi akong nangarap na sana dumating yung panahon na ako naman yung makapagturo sa mga kabataan na nangangailangan ng karunungan. Dati, sabi ko sa sarili ko, ayoko maging teacher kasi napakaliit ng sweldo. Ayoko rin maging teacher kasi buong maghapon ka magsasalita. Good morning, sir! Let's read the prayer, Angel. Almighty, behold us, thy loving children. Lord, be diligent in our studies, so that we merit thy blessings ourselves. Our parents, Ayoko rin maging teacher kasi hindi daw yumayaman, sabi ng karamihan. Pero, nung dumating ako nung high school, doon ko na-realize na siguro calling nga ang pagiging teacher. Doon ko na-appreciate ang mga bagay-bagay na nakapaligid sa akin. At nung nga ako ay tumungtong na sa pagpa-practice teaching, na-realize ko na ang bata pala, kailangan nila ng pagkalinga. Let's talk about the degree of comparison. We have here the 3 degrees of comparison. The positive, the comparative, and the superlative. So now, what is a positive? What is the positive? Yes, Sarina. This is the word. So let's give Sarina a welcome. 1, 2, 3, 1. Okay. Maraming klase ng bata. May makulit, may mapagmahal, may matalino, at syempre, may nangangailangan ng aruga. Gusto kong i-cater lahat ng needs nila. Gusto kong bigyan ng halaga lahat ng pagkukulang na hindi na ibibigay ng kanilang magulang. Kaya, gusto ko maging teacher para ma-inspire sila at ipagpatuloy ang buhay kahit na walang-wala sila. Ano ang mga struggles na naranasan mo bilang practice teacher? Marami. Tulad na lamang una ng financial. Di ba nasabi ko, salat kami sa kalangyaan. And walang stable job si Papa bilang farmer. Ito yung binabantayang palayan ni Papa. Dito siya kumukuha ng source of income na pampaaral sa amin. Dito na rin kami lumaki. Ito din yung pangkabuhayan ni Papa, kaya minsan lang nakakakuha ng pera. So, after 3 months lang siya nakakapagbigay ng pampaaral sa akin. Kaya, what I did is rumakit na lang ng rumakit. Lalong-lalo na hindi naman pinupulot yung pangbili ng mga items tulad ng Manila paper, ng cartolina, ng whiteboard marker, at ng iba pa. So, pangalawa naman is yung pag-commute. Kasi minsan, gigising ka ng maaga, pagising mo ng maaga, minsan hindi ka na magbe-breakfast kasi hindi naman uso. Pero after nun, tatawid ka ng ilog. Tapos, yon, pag umuulan, minsan problema mong hindi makakapagpasok ng paaralan kasi nga baha. So, kailangan mong dumaan sa mga shortcuts para lamang makapasok. And yung travel allowance nga kasi is like 30 minutes from here to city. And pangatlo naman is yun, ang time management ko. Kasi hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na rumarakit ako para pag-aralin yung sarili ko. And minsan, meron akong radyo. And yes, ako ang inyong mga kasama mula alas 5 ng pagkakapon hanggang alas 7 ng paggagabi. Ayan, samahan si DJ Vince dito
Ngayong araw ng Tuesday, February 19, 2019, sa ating programang Afternoon Summit. Ayan, magandang hapon! Sa mga nagtatanong bakit hindi ako naka-live? Because siguro covered ako. Tapos may mga racket pa like hosting, stage designing, at kung ano-ano pa, pinapasok na lang lahat para lang may financial. Sino-sino ang naging inspirasyon mo para ipagpatuloy ang pagtuturo? First and foremost, si God. Kasi lingid din naman sa mga kalaman natin na si God ay isa ding guro dati. Despite sa dinadown siya ng napakaraming tao, pinagpapatuloy niya ang pagtuturo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pangalawa, ang aking mga magulang, si mama at si papa, hindi man sila nakapagtapos ng pag-aaral, gusto kong tuparin ang kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at maging guro in the future. So, eto na po yung daan papunta sa bahay namin. Maglalakad pa po tayo ng 1 kilometro para makarating sa bahay at tatawid tayo sa ilog. So, tara, samahan niyo ako! Ato nga, punta kami, makato kami, makapalay dito. Saluti ko. Kape na lang. Dali, Nicole! Dito kami nakatira, kasama ko ang aking 4 na kapatid at si mama at si papa. Ang aking mga kapatid nag-aaral sa Marintoc High School. 2 kilometro ang layo dito sa bahay. Si mama naman, housewife, si papa naman, farmer. Pangatlo, yung mga naging teachers ko nung ako ay elementary at sekundarya. Sila actually ang pinaka-inspiration ko. Dahil despite sa hindi kataasang sweldo, despite sa mga problemang kanilang kinakaharap, despite sa nawawalan sila ng oras sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya, pinagpapatuloy pa rin nila ang pagbibigay ng karunungan sa mga bata. At syempre, lastly, ang mga taong nakakasalamuha ko sa araw-araw, tulad na lamang nila Sir Jonald, Sir Jerry, mga classmates ko, at syempre mga katrabaho ko sa radyo. Sila yung nagbibigay inspirasyon sa akin na kahit sa anong hirap ng buhay nakakaharapin, meron laging pag-asa. At sabi nga nila, studying is not a race. It's always been a hope for everybody na sa araw-araw, laging may pag-asa para ikaw ay magpatuloy sa iyong pangarap. Anong lesson ang nakuha mo on your journey as a practice teacher? Siguro para sa akin, kahit anong pagod, antok, at challenges ang iyong pagdaanan, always go back to your objective, to your goal, and always remember your students na umaasang dadating ang panahon, ikaw ay kanilang magiging ganap na teacher or advisor. Lagi nating tatandaan na ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Hi, Ma'am. Hi. Pangalan po? Marinel Shine Kumbrod po. Taga saan? Dara Street, Masbate City. Course? I am taking a Bachelor of Secondary Education, major in English. Tell us about your story. So, ito ang kwento ko.
nagbubudyok sa inyo para maging future teacher? To be honest, hindi ko talaga first choice ang teaching. Kasi teacher si mama, si papa, tita, lolo, lola. Nakikita ko palagi yung struggles nila. Si mama natutulog na midnight na kasi gumagawa pa siya ng lesson plan, ng mga IMs sa Manila paper, cartolina, kaya. Pero nung na-assign ako dito sa Usab High School, first week, second week, ganun pa din, parang hindi ko pa din nakikita yung sarili ko na talaga, pang teaching talaga ako. Pero nang nagtagal na, na-touch ako sa mga students ko. Yung teaching kasi hindi ka lang gagawa ng lesson plan, hindi ka lang makatapos mo turo, tapos na yung role mo sa kanila. I believe na-realize ko na tama talaga yung sinasabi nilang yung teachers, sila talaga yung second mother. Kasi naranasan ko mga students ko. One time, sumakit yung ulo niya. Tinanong ko, sabi ko, bakit masakit ang ulo mo? Sabi ng friend niya, kasi ma'am, hindi pa siya kumakain ng lunch. Sabi ko, bakit hindi ka pa kumakain? Sabi niya, wala daw siyang ulam. So, parang kumirot yung heart ko doon. Kasi, hindi po pala siya kumakain. Tapos kami lahat, tapos na. So, pumunta ako ng kantin, binila ko ng spaghetti, siomai, tapos tubig. Tapos kumain na siya. Tapos, mabuti na lang, may gamot akong dala. Tapos pinainom ko siya kasi masakit talaga yung ulo niya daw. Pangalan? Anel Gomez po. Taga saan? Taga Barangay Pawag. Anong grade? Grade 7 Masigasig po. Kumusta naman maging teacher si Ma'am Shine? Mabait naman po. Tinutulungan nga ako pag saan nagkalitura pa ako, bumutla niya akong bulong, magaan. And what is the most unforgettable moment with your students? Okay, sa students ko, madami. Yung super na-touch ka na feeling mo talaga gusto mo nang maging future teacher. Kwento ko lang yung naging mas close ako sa kanila kasi every lunch, nanonood kami ng movies, nagmumoma kami, tapos ganyan. One time, may estudyante ako na absent siya nag-absent talaga for 2 weeks, magsi 3 weeks na ngayon kasi tinanong ko siya, sabi ko, hain mama mo, hain man si mama mo. Tapos sabi niya, mama to lang sa balay, nagahigda. Sabi ko, hey naman, sa niya may sakit ma'am. Sabi niya, sabi ko naman ang sakit. Sabi niya, sa dili daw ma'am, sa dila, sama. Tapos siguro nagsabi siya na, mahal ma'am ang bulong, mahal ang pagpa-chemotherapy. So, sabi ko sa isip ko, hala, kasi may cancer. Pero dili ko na siya straight to the point na hunga kay base. Basta, maging emotional kami na diwa. Tagtaod, nandun ako nakatios, ginawa ko siya, sabi ko, gang, ang chemo baga para lang yan sa may mga cancer. Sabi niya, amo nga ni ma'am, igwa na si mama stage 4. Sabi ko, paano man silang pagpabulong mo? Sabi niya, ma'am, igwa man may mga libre man na sa PhilHealth. Tapos si papa niya daw, tinanong ko siya, anong trabaho ng tatay mo? Sabi niya, tricycle driver. Tapos 7 silang magkakapatid. May 3 pang mga bata. So, parang, not enough. Parang hindi talaga enough. Tapos madami sila. Ate niya magka-college na. So ipapang-tuition ni papa niya. Tapos noon, nakalipas sa mga days, ng February 13, na patay na galing si papa niya. Love you too. Ate Shane. Ate Jab? Ate Jab. Si Jab na mo.
ginakard ko army na may kaurat ka sa na Jules. Ginakanaman ko lang rin sa akin. Balik naman kami. Bye-bye. Balik naman lupa na yun. Ano po ka ma'am? Bye ma'am. Tapos, tikatangisan na ako sa ito kay close ko si Benjon. Super close ako sa mga estudyante ko. Kay sarabay kami mag-lunch. Tapos, sad to, ang mga practice teacher nag-arambagan, mga 50-20 para sa Abuloy. Naglakad kami, medyo layo siya, medyo malayo. From Usab to Kalulod. So, punta kami doon sa papa niya, welcome kami, pinasnack kami. So, nag-pray na ako sa iya mama. Hindi ko na napigilan. Ako lang talaga ang nagtangis dito. Kasi syempre, naluyok sa estudyante ko. Kaya jolly talaga siya, Didi. Jolly talaga siya. Tapos, usad siya sa pinakamabuot sa mga boy sa klase. Tapos, bright pa siya. Tapos, nakita akong kamutangan ni Dabaga. Manghud niya, ati-ati. Ay, waran maasikaso. Ati niya ganyan, na-arman ko. Late na per mi nagkaklase kay. Tinan maasikaso pa sa iya mga manghud. So, naluwi ako. Sige niya lang ngirit ito. Pero, aram ko, deep inside, na-hurt ito kayo. Wala na si mama niya. Ma'am, ano yung struggles mo on your journey as a practice teacher? Okay. May 3 factors ako. First one is yung, especially yung pagta-travel. Aksaya sa pamasahe, tapos 10 pesos na, di ba yung fare? Yes. Tricycle. So, 10 pesos papuntang Star Oil. Pag punta mo Star Oil, mag-aabang ka pa ng tricycle. Hihintayin mo pang mapuno yung tricycle bago umalis. Kaya minsan nalilate kami, hindi na kami nakakaabot ng flag ceremony. Kasi hinihintay pa talaga ng driver mapuno yung tricycle niya. Tapos, Star Oil papuntang Usab, 25 pesos or 20 yung pamasahe. Tapos, nagiging, ko pa nababother ako na worry kasi minsan, pag nagtatravel kami, hindi talaga maiwasan may maaksidente. May na-encounter ako na motor tumalsik sa may ilog. Tapos, yung recently lang, yung kahapon lang talaga, may nakita kami, may nadaanan kaming motor, UP na, tumba na, tapos yung, oils sa motor niya. May spill na. Yes, nag-spill na talaga. Tapos, ang daming tao nag-gather sila dun sa place na yun. So, second factor is yung, pag natutulog na ako ng late. Kasi pagdating ko, 4, sabihin natin 4 or 5, uwi na kami. Tapos, syempre, magpapahinga. Kasi, nakakapagod. Ay, pag umaga pa, lalo na pag umaga, kaya palagi ako nagkakasipon, kagaya ngayon, sa kakalagnat, kasi super lamig ng hangin pag morning. So, pag hapon, pag uwi ko, matutulog ako, mag-dinner. Minsan hindi na ako nakakapag-dinner, matutulog na lang ako ng diretso. Tapos, gigising na naman ako ng 5:15, magpapa-alarm kasi, syempre, dapat mauna ka pa sa mga students mo, tapos magta-travel ka pa. Yes. Tapos, pagkagabi, gagawa pa ako ng lesson plan, PowerPoint, IMs. Tapos, minsan, nasasarahan na ako ng tindahan, hindi na ako nakakagawa. Susulat na lang ako sa board. So, yan. At yung pangatlo, yung mga estudyante. May mga estudyante, passive, may mga active naman. May mga estudyante kasi ako pasaway. Pag morning, pag sa morning, lang pumapasok, diba, 50 sila. Pumapasok lang, mga 25, ganyan lang, palagi silang late. Pero naiintindihan ko naman kasi, lang sila, hindi sila nag-commute, naglalakad lang talaga sila papuntang school. Tapos, pag may tatawagin ako, hindi man lang sasagot. Tapos sasabihin ko, mabasa ka man lang gang. Ayaw niya talaga, hindi talaga. Sabi ko, sige, dili kami ma-proceed hanggang dili ka pa nagkabasa. Hindi talaga siya napipilit. Hanggang 10 minutes siguro kaming ganon, hindi talaga siya nagbabasa pa din. Okay, ma'am. How do you handle those factors? Okay, after di ba ng klase, tapos may na-encounter akong ganong scenario or mga estudyante, kami nagka-counseling. Kinakausap ko sila ng kami lang dalawa, tinatanong ko bakit ganito, bakit ganyan, tapos binibigyan ko ng advice para ma-motivate naman sila na pumasok na at saka mag-participate. Lalo kayo, wala ka nag-participate sa class kanina gano'n? Away ka mo sa tita mo, stepmother mo. Kaya naman, nagkatampuhan ka mo.
Ma'am, sino-sino ang mga inspiration mo at ano ang napulot mong lesson bilang practice teacher? Okay, first, syempre yung parents ko, si mama, si papa, tapos syempre yung kapatid ko na rin. Kasi para sa kanila naman ko eh. Yung pinaka-big factor talaga, at saka yung pinaka-naging inspirasyon ko, yung mga students ko. Inanmadalagan ka mo pabalik, ihuhutik mo sa panduwa, ang panduwa, ihuhutik sa pantulo, and so on and so forth. Ang pinakapunta, madalagan ka pa kadi sa akon, kamo, kag isasabi yun answer. Paunahan nini ha. 1, 2, 3, go! Bakit ako late? Ha? Very good, 1 point. Tapos yung Kung pira nakuha nyo na point nyo na, amoy itong plus nyo sa quiz. Plus 5, plus 1, plus 4. 3, ma'am. Pila, baka sa room. Kasapatos na. Napamahal lang sa kanila na sobra-sobra. Kaya nga, pag nakapasa ako, hopefully, na maging teacher, dito ako magka-apply sa USA. So, na-feel ko na parang gusto ko talaga maging second mother na nila. Gusto ko ako yung mag-guide sa kanila sa tama, tapos iiwalay sila sa mali. So, na-experience ko dito na binibigyan ko sila ng ulam kada lunch. Ako yung nagluluto. Pag minsan, bumibili na lang ako sa kantin. Ikaw, babe. Ikaw, anay. Ayun ka na. Jadi ka na ako sa kapila. Tapos, na-realize ko din na ang pag-teacher, hindi lang, sabi ko kanina, hindi lang all about lesson plan. Hindi lang at the end of the day, hanggang dyan ka lang. Na-realize ko at na-experience ko na papasok ka talaga sa buhay nila. Itatouch mo talaga yung lives or ang kanilang life. Tapos magiging parte ka nun. Ano kami, sir? Karan, sir. Ada ako, sir. Salamat po gayon. Paborito ko ini. Dito may balingoy pa dito. Si BJ kinaalo. Ano? Matalis ganito, ma'am. Ako nagtangis? Matangis ito, ma. Kana. Dito ka na, ano? Kanaan. Madamo yung ano tanong payo lang. Pahat ba gano? Pagsunod sa inyo. May gano'n kagaya lang. Dara? Ba't may niya siya nag-principal man? Si itong gamay. Gamay? Mom! Huwag ginang piling ka ni. Dala ka kabayo!
Masakay daw si ma'am. Uy, masakay ako! Huwag yan po. Ano ma'am? Ikaw talaga ba nararamdaman ko na idadaron mo? Tsaka. Salamat lang. Ay mo kanina din na Adji, gusto mo? Talikod. Ayaw na po. Sige lang po. Nakaka-happy ng heart na maging part ka ng life nila. Tapos may nagawa ka sa kanilang tama, maganda. So, yun talaga ang pinakamagandang naging experience, pinakamagandang bagay na maging teachers, yung mga students, tapos maging part ka ng life nila.